INC is a religious organization. They are not a political organization. Okay? As a religious organization, non-partisan sila. Wala man talaga silang kinakampihan. Ganon. Wala man talaga silang mapupersa nyo ba yung INC na hindi? Kampihan nyo si Inday. Can you really do that? Can you really impose that on INC or for them to call for the takedown of this government? Of course not. It's a religious organization. And they had been a permanent institution in Philippine society for more than 100 years. Ganito guys, ang tawag dito, I don't think it is fair na mag-demand sa INC na dapat ganito, bakit no impeachment lang, ganyan-ganyan. Even if let's say sabihin na natin na safe yung or medyo hindi ganun katigas yung stand ng INC sa current political situation ngayon, itong ginawa ng INC na to is already very bold for their standard. Ate, sabi lang, seriously considering, hindi sinabi na na tatakbo at talaga sa mga tao talaga, So ano lang, yung kino-consider, seriously considering. Oo, parang yun, parang banter, feeling ko banter lang yun, parang nakakasar yan. Oo, para manginig si Tamba. Oo. Kasi na tayo naka-stream na tayo sa YouTube at saka sa Facebook. Ayan. Yung nasa YouTube siya, nasa Facebook. Kalma lang kayo. Nagkakwentuhan lang tayo sa TikTok. Ayan. Kasi for me, 5 AM pa lang daw sa kanya. Ayan. Kasi for me, ate, nangyari talaga si Tamba kasi even na Secretary General ng Congress is actually admitted na they are having issues collecting the numbers. Kung hawak mo talaga ang Kongreso, this will not take a month for you to submit or for you to transmit the impeachment complaint, diba? So wala talaga sila. Kaya sabi ko, iba yung mga nangangamusta noon sa yung mga nangangamusta ng impeachment ni Inday. Di ba sabi ko nga na mentras tumatagal yung impeachment ni Inday, mas pabor sa atin yan. Mas pabor yan sa atin. Correct. Ayun. Nang-aasar lang para guluhin mga ngagba. Ayun. Okay, thank you, Waray. Walang chance si Romualdez manalo unless they place the whole Mindanao in martial law. Alam mo ba ang update sa mga pasabog ni Miss KLC Libre ngayon? Oo, sinare ko nga pagkakita ko dun sa post ni Ang bigil sila kay Crisette. Kasi si Crisette grabe yung, di ba si Crisette pagka nag-post, grabe yung engagement. Yung well-engaged na BDS vlogger, I would say. Oo, correct. And so, grabe yung nila, grabe yung gusto talaga nilang terrorism si Crisette. Di ba before, parang kinausap ko yung boss niya sa Manila Bulletin, parang put a leash on her. Kasi di ba pagka si Crisette, pagka nag-post, tapos pag nang-asar, bubwisit ka talaga. Pagkatapos, kasi writer, journalist, ang galing magsulat ni Crisette. Pagka meron siyang sinabi, whether agree ka or hindi, babasahin mo kasi siya diba? Babasahin mo siya. Pagkatapos, ang tawag dito, tapos kapag meron siyang pinagkatuwaan, kawawa talaga. Sobrang kawawa talaga. Ayun. Maganda pa pati. Ganda pa, oo. Yung sobra niyang ang pangalan nito, yung sobra niyang pagka-anti-Martin. Talagang ngayon kasi hinog na hinog. Di ba yung sabi niya, sa mga post ni Crisette, sabi niya parang, matagal na akong bisit dyan, natutuwa ako na finally ngayon, madami nang nakakakita ng kahayupan ni Martin, ganyan. Ayun. So, I'm pretty sure, sa side nila Martin Romualdez, ang iniisip ng mga yan, tawag dito, parang siya yung nanguna ng anti-Martin movement. Correct. Grabe pag mag-post si Crisette, as in lubog na lubog ka talaga. Ito yung yung kalaban. Like, sinabi niya, you're nothing without Tamba, and I'm sure he reminds you of that every day. Expect you're never a first pick. Grabe talaga si Crisette. Oo. Tsaka ang nakaano kasi kay Crisette ate, hindi mo siya mabalikan kasi unlike you, unlike Rain, is live, diba? Si Crisette kasi is wala, dadma. Post lang ako dito. Kasi ang mga asabi, grabe yung yung talagang wagas.
Mas maganda ka bang Get across, get across all classes from A to E. Kung mag-F pa nga, pwede. Oo. Gets, kumbaga, siya, yung makukuha siya. Ganon. Ayun, too bad di siya voter doon. Sino yung sabi ni Pelso? Ayun, yun lang. So, sabi dito sa Facebook, naliw ako kay Miss Crisette kasi pag pakola ka, aatakin ka talaga sa heart. Ay, teka, Reyna, alam mo ba yung atake kay Crisette? Yes, yung kay Jude? Yung kay Jude. Yung sinasabihan na, nagkulit-kulit ng pera, ganyan-ganyan, nag-ano-ano. Yeah, nabasa ko siya. Nabasa ko yung one of her posts, yeah. Ito na yung inaano nila eh, kaya very important talaga ang resibo. Kaya very important. Parang binabato sa, kasi di ba lagi yung inaano sa kanya, siguro maraming mga charity project yung si Crisette. Tapos yung sa PPE, parang ang laki ng nakuha nila, ganyan-ganyan. Ang laki ng naano nila pagkatapos, basta ganyan, ano mga pinagbibintang, gano'n. Pagkatapos sabi niya, tapos in-expect, ang sobrang bakla kasi nung atake ni Jude Asidre. Hindi siya nagpo-post. Inaano lang niya, pinapakalit lang niya sa mga GC. Oo, tapos diba? yung mga minions ang nagpo-post. Pero wala pa naman ako nakita nagpo-post na mga pangit na vloggers. Pero grabe kasi ito si Crisette matalino din talaga kasi inano niya eh. Parang pinalabas, which is totoo nangyari na siya yung parang the face of that, and then she has people who accepts the money and then who coordinates the hospital, di ba? Sabi ni Tito Bri, address ko lang siya. Sana i-correct ng religious groups ang maling desisyon nila na suporta ng Bangag. Sinong religious group ang sumusuporta kay Bangag? Catholic? Catholic. Tito Bri? Sinong religious group ang sumusuporta kay Bangag? Catholic lang naisip ko eh. Sino yon? Catholic yata. Yung Alicia Ate Julie, mas bet ko ngayon ang aura mo. So, kasi umayat siya, hindi niyo ba napansin? Correct. Nakatulog. Alam niyo, in hindsight, naalala ko, nung nag-New Year's Live pala kami noon. Yung nag-New Year's Live tayo, Yeah. feeling ko na rin noon eh, parang nagpaparamdam na mag-shutdown na ako. Ganun. Ako sabi ko lang, naka-resume ka si ate. Tulog lang yan, kompletong tulog. Ayun. Sabi may comment dito sa YouTube, sabi, hello Miss Joey, I'm your avid fan, supporter, viewer of your intelligent commentary. Tanong ko lang po, how's you and Miss Sass? Lately, hindi na po kayo nag-collab. Okay lang po if you don't want to answer. I think Sass is busy. Ayun. Sabi ko nga, hindi kami masyado pag nakakapag-usap talaga yung last na usap namin, yung minessage niya ako na sinabi niya, Bex, kaya mo, yung kasalukuyang hinahagard ako ng bako. Gano'n. Nag-message siya, sabi niya, Bex, kaya mo yan. Consider it as baptism of fire. Yun lang. Pagkatapos, pa-download ng libro, ganyan. Marami siya mga pina-download na libro sa akin. Ay, dami siya assignment sa iyo. Oo. Yun lang yung mga conversation namin. So, I assume busy siya. Pagkatapos hindi ko na rin siya masyadong nakikitang online sa active sa chat. So, baka busy siya, Winter. Ayun. Actually, Sass makes sense. Yung sinabi niya baptism of fire kasi nangyayari talaga yan sa point of career ng vlogger na makaka-issue ka sa kapwa vlogger mo. Oo. Ayun. So, paghahandaan na natin yan dahil di pa nangyayari sa atin. Ayun. Ayan, nandito si PRRD. Taray. Si PRRD member. Meron kasi Rodrigo Duterte yung pangalan. Tapos member siya sa YouTube ko. Ayan. So yun. Sabi ni Tita Jo, oo nga yung Luminous page, no? Sana dini-activate lang. Ayun. That's what I tell my friends. Pag marami nang na-report sa kanila, yung mga marami na silang violation, deactivate nyo, tapos reactivate nyo lang 2 days after. Oo. Baka ganun lang. Ayun. Magandang gabi, Miss Joey and friends. Dami mo ng utang sa mga followers mo kasi bitin palagi live mo at madalang pa, bawi-bawi. Oo, promise, pagka mas maganda na yung aking health, ay mas aanahin natin, mas mabonggahan natin ang mga live. Ayun. Ma'am J, may pro thrilling po at pro lutang. Nag-alakowa kay Miss KLC. Oo nga Diyos ko, nakakaloka. Wait, sino yung pro thrilling? Mga pro trillianes. Kaya sinong mga vlogger yun? Gusto kong tingnan yung itsura.
Hindi interesting, Diyos ko po. Principal mo, si Trillanes, tangina, magiging interesado ka ba sa vlogger na yon? Na ano, Diyos ko. Ang pinaka-funny pa dito, Ate Joey, no, dito sa amin, di ba may tumatakbo mayor dito na ano, kapatid ni Voricat. So, alam mo ang mga vlogger na sumusuport sa kanya is, what we call this one, is mga taga Manila. Bakit, kung gusto nyo si Nogi dyan, dalhin nyo, tapos dyan nyo ipatakbo, huwag nyo kami ipilit. Huwag na dito. Di ba? Bakit ba? Oh. Ayun. Pero magsalitain natin si Team Jamie. Hello, Team Jamie. Nakamute ka, Team Jamie. Hello, madam. Hello. Hello. Your avid fan here in Kuwait. Ay, hello. Lagi ako nag-aabang sa'yo. Medyo na-miss din kita kasi nung ang tagal mong nawala. Mapa-TikTok, mapa-Facebook, mapa-YouTube, naabang kita lagi. Grabe yung prank ko kasi Kaya talaga. As in. Pero at least ngayon, natagpuan ulit kita. Yun, kanina lang, yung sa share ko lang, yung sinasabi nung nag-comment kanina na sana magbago yung standby, parang dapat yung religious group ba, parang kasi doon is the INC, kasi parang ang stand nga nila is parang one bullet and two birds ba, parang ganun. Kasi parang sinusuportahan nila si Bongbong Marcos na sinabi daw na hindi siya payag sa impeachment. And the other naman, sinusuportahan nila talaga si VP na hindi talaga ma-impeach si VP. So kaya parang ganun, hindi, kumbaga parang maraming nag-aano din na hindi ganun kalinaw yung stand talaga ng INC. Parang ganun. Sa palagay mo. Ano no, because Team Jamie, ako medyo gets ko naman talaga yung iba na parang ano ka muna, mag-mute ka muna para ano mo, background mo. Winter, isa-isang comment lang. Ayan. Sabi ni Winter, what are your thoughts sa kumakalat na plano ni BBM at Tisa na magpakita at aakyat di umano sa stage ng rally ng INC bukas to snatch the support? Gulo kaya ito? Nagtanong ako sa sa mga taga-INC, hindi naman daw totoo ito. Hindi daw totoo 'yung. Wala naman daw truth diyan na pupunta pupunta yung dalawa. Ako tingin ko deep inside yan si BBM at si Lisa didiskarte yan to do something like that. Pero wala daw ganun. Didiskarte na nga debate. Nung mga holiday nila na Sunday. Charing. Mabalik lang tayo dun sa sa inopen na topic ni Team Jamie kasi maganda yun eh. Yung sabi na kasi di ba yung iba parang ang feeling nila parang nahihinaan sila dun sa stand ng INC, ganyan. Ako kasi I try to judge it using the proper the more appropriate lens, okay? The more appropriate lens. Hi Noel. Ayun. Hindi nga welcome nung birthday ni Ka Eduardo ang mag-asawa. Totoo yan. Ayun. I would like to be very, very reasonable. And unang-unang, I would just like to remind everyone, please, hindi natin kaaway ang INC. Huwag niyo awayin yung INC. Hindi natin kaaway yan, okay? Huwag natin awayan ang INC, okay? Kanina nung before nag-start tong live, medyo in-explain ko na to pero uulitin ko ulit. Kasi, INC is a religious organization. They are not a political organization, okay? As a religious organization, non-partisan sila. Wala man talaga silang kinakampihan. Ganon. Wala man talaga silang mapupersa nyo ba yung INC na hindi? Kampihan nyo si Inday. Can you really do that? Can you really impose that on INC or for them to call for the takedown of this government? Of course not. It's a religious organization. And they had been a permanent institution in Philippine society for more than 100 years. Ganito guys, ang tawag dito, I don't think it is fair na mag-demand sa INC na dapat ganito, bakit no impeachment lang, ganyan. Even if let's say sabihin na natin na safe yung or medyo hindi ganun katigas yung stand ng INC sa current political situation ngayon, itong ginawa ng INC na to is already very bold for their standard. Even sa standard ng INC, napaka-bold na tong ginagawa nila na to. Why? Okay? Noong 2015, nung in-exercise ng INC, itong ganitong klaseng pagkakaisa nila, they were doing it for themselves. Ginawa nila yon para sa organization nila. Okay? Ginawa nila yon para sa organization nila.
at that time, merong internal squabble yung Iglesia ni Cristo. Pagkatapos, the DOJ then, si Leila de Lima pa yon, nag-endorse ng kaso against INC that would in effect issue a warrant of arrest against Eduardo Manalo yata, hindi ko alam kung sino. Basta parang magiging ganun yung consequences, magiging ganun yung consequence niya. So, they have no choice but to go out on the streets and tell DOJ na ayusin yung kaso na yan. Na you have to think about that case really, really carefully. Ganyan. And they were able to get what they wanted. 5 days in EDSA, they were able to get what they wanted, and so malis sila ng EDSA afterwards. Ganon. Now, they're not doing it for themselves. They are doing it for the country. Nakikita niyo yung kaya nga sinasabi ko parang, oo, hindi bold yung statement ng ng iglesia. Oo, hindi ganyan. But let us not look at our political differences, okay? Kung political organization yan, let's say kung maisog yan, or let's say sabihin kung Makabayan Block yan, ganyan ang nag-organisa niyang rally na yan. Siyempre pag ikaw political organization ka, ang role mo mag-agitate. 'Di ba? Mag-solicit ng galit talaga ng mga tao na parang alam niyo bang putang inang pilit. Ganito ang ginawa nila diyan, ganyan, 'di ba? That's the role of a political organization, mang-agitate. And for me, there's nothing wrong with it, lalo na if it is based on facts. Kung ganon ang sinasabi ng mga political organization, gagalitin talaga yung mga tao dahil sa mga impormasyon na hawak natin sa pagpapaliwanag. Wala ring problema doon. Okay yun. But do not put that kind of standard on INC. Kasi ang INC, hindi naman siya political organization eh. It is a religious organization. So, ngayon, when we say na, ano ba naman yan? Ba't naman, ano ba yan? Ang duwag naman ng INC. Bakit naman ganyan yung INC? Ineme. You know, INC is a permanent institution. Hindi mo fly by night yan. And so therefore, whenever they make a bold statement, whenever they make a very, they are risking so much. Hindi naman yan kagaya nung parang Gabriela na pagkakunwari sinabi niya, putang ina mo bongbong, bumaba ka na dyan, ganyan. What is it in Gabriela na risk na iti-take niya pagka nagsalita siya ng gano'n? More or less, wala. Pero ang INC meron. Kasi they are an organization composed of real people of varying political beliefs and preferences. So they cannot just make like parang parang super complicated na mga stand on politics, on ganyan. But they chose one. And that one stand is no to impeachment. So, ngayon, kapag ganun yung pagka ganun yung magiging attitude natin na pagka ang attitude natin about INC is ano ba naman yan? Parang arbitrary naman? Ano ba naman yan? Ba't naman ganito? I don't think it's fair. I don't think it's fair for INC. Ayan. I don't think it's fair for INC. So, yun. So, parang sa akin, I'd rather focus on things that I agree with INC for tomorrow's gathering. And that is the no impeachment of Inday Sara. They want to do it peacefully. They want to do it their way. They want to do it with no streamers, with ganyan. So be it. Do what the Romans do. Kung pupunta kayo doon, do what the Romans do. Ayun. So yun yung ko diyan, yun yung point ko diyan. Ngayon, dun sa mga comrades ko naman na naiintindihan ko rin kasi yung galit ng mga tao kasi talagang people really are at the very very they are really towards the very end of their rope. Galit na talaga. Wisit na talaga. At talagang syempre gusto nang mawala tong si Banga, gusto nang may mangyari, gusto nang ganyan. And I understand that. At sa puso ko, naiintindihan ko yon dahil somehow, ganun yung gusto kong mangyari. Gusto matapos na tong lahat ng kalokohan na to, managot ang lahat ng dapat na managot, lahat ng bumaboy sa budget, lahat ng bumaboy sa due process, lahat ng bumaboy sa konstitusyon dapat managot. Ayun. So, I wanted I wanted that also. But let us not let us be reasonable and let us not impose things that are impossible for INC. Ayun. So yun. Ganun lang. Kasi maraming wins pa rin itong INC rally na to. Marami pa rin wins to kahit pa sabihin natin na hindi naman pala nila sinusupport si Inday. Ganyan. Hindi nila sinusupport si Inday, but the action is going to benefit Inday. And I am good with that. I am good with that. Stokmol, mute ka muna. Ang ingay nung background mo. Ayun. Punta ka po bukas, Miss Joey. Oo, pupunta ako.
Ang tanong, hindi ko alam kung magtatagal ako. Kasi ano yung tawag dito, kakagaling ko lang eh. Kakagaling ko lang sa sakit. So, ayoko masyadong magtagal kasi baka mabinat ako. Ayun. Tapos, medyo masama pa yung ubo ko. Ayan. Pero pupunta ako at yung mga kaibigan natin dyan na pupunta, mga non-INC na pupunta, nagpahatid ako actually ng mga, liit na mga ano lang naman na para sa mga kapatid nating INC na nandyan. At mga INC members at non-INC members na pupunta, nagpadala ako ng mga biskwit. Ayan. 6 na tote bag na biscuits. So, para kahit wala ako, may kinembot na may mga magpapamigay na people. Ayun. Ayun, again, but mabalik lang ako ng very, very quick ha. Yung kasing, ang tawag dito, yung kasing rally, may mga wins doon. Kasi that would be the first massive rally na mangyayari. Na not really Duterte aligned na rally under the BBM administration na matatakot talaga yung administration. 'Di ba? Kasi may mga rally naman yung mga Macbayan Black, sila Shelo Magno, nag-stage na rin sila ng rally 'di ba? But of course, it's not really parang something to worry about for the administration. But for this one, it's really going to shake them to their core. Ngayon, if etong rally na ito na ginawa ng INC, if they are bold enough to do this, what will stop them of organizing another rally again? With a bolder statement moving forward. 'Di ba? Hindi naman porket sinabing ito yung statement ng rally ng INC ngayon, hindi ibig sabihin yan ito na lang forever yan eh. 'Di ba? Ayun lang. Sana po masundan ng mga DDS after ng INC, sabi ni Heart Tayan. Actually, yun rin yung wish ko eh. Naisip ko nga, sabi ko nga, sana sinabayan rin ng ibang mga DDS aligned groups yung rally. Let's say sa different location, para lang ma-vent out yung mga yung mga galit ng mga tao, 'di ba? Warning para di masyadong magkalat ang mga bangag, sabi ni Observer Ward 262. Ayun. Hi, Miss Joey. May share lang ako, Miss Joey. Hello, Tokmol 81. Yes, may rally din kami dito, Miss Joey, next week kay Trump. Sa Linggo tsaka Lunes siya. Dito sa Washington DC. Na hindi imbitado si Bangag. Kami imbitado kami. Inauguration niya. Mayroon siyang Monday sa Capital One kasi nag-yellow dito. So meron kaming ticket na binigay sa amin ng, alam mo na, may mga hookup tayo dyan sa mga embassy. And talagang wala ang pangalan ni Bangag doon. Nakita namin sa si Bibs Romualdez lang nandoon. Nakita si Atty. Baliran nandoon. Magkikita kami. Pati yung asawa niya. And yeah, nakaka talaga tong gobyerno natin sa Pilipinas, talagang wala. Sobrang bastos, nagpa-fireworks pa sila, Miss Joey, di ba? Last lang, bago lang. Regular sila nagpapa-fireworks. Regular, nag-post na rin ako niyan matagal ng panahon eh. Tapos, napagkwentuhan nga namin yan ni Doc Lorraine before. Kasi, yung fireworks na ginagawa sa Malacanang, sobrang regular. Halos every weekend daw yan. Ganon. At ang pa-fireworks ay hindi mura. Hindi mura ang fireworks. Yung parang 5 minutes na fireworks, it will cost maybe, parang ang starting niya is 19,000 eh. 19,000 up to 250,000. Ganon. Depende sa complication nung fireworks. So talagang talaga to, gastador. Talagang wala talagang kakwenta-kwenta tong gobyerno na to. I mean, yung mga kababayan mo, hindi na makabili ng kamatis, kamputang ina ka, pagkatapos fireworks ka pa dyan. 'Di ba? Ayun. Guys, paiwas ng, wag tayong mag-spam para mabasa natin yung mga comments. Mabasa natin ibang mga comments. Sabi ni, ayan, what are your thoughts po sa pasabog ni Mayor Magalong about sa misuse funds at akap kineme? May pag-uusap ba sila Mayor Magalong at Duterte? Hindi ko alam kung merong pag-uusap, pero natutuwa ako na nagsasalita na si Mayor Magalong sa mga ganitong klaseng detalye na nangyayari sa bansa natin. Kasi dapat lahat magsalita na talaga eh, para, 'di ba? Para mas maraming magising. Ayan. Ayun. Ang tawag dito, Juan de la Cruz, mabuhay. Ayan, di ba may problema ka? Sabi mo wag boboto ng pro-China dahil traitor sila. Would you like to explain your statement, Juan de la Cruz? Juan de la Cruz. Ayan. Magandang gabi. You're trying to shine. Thank you for
giving me the floor na. It is only an appeal to everyone. Huwag kayo, gusto ko sa mga politiko, yung naririnig ako. Ang gusto ko sa kandidato yung pro-Philippines. Now, ano ibig sabihin ng pro-China? Ibig sabihin, halimbawa, bubili ka ng 20 billion worth of CCTV. Control nila yung CCTV natin. Now, paano kung namomonitor nila yung activities natin? Hindi ko alam. O di kaya yung, kung papayagan mo magkabit sila ng telco facility sa mga military bases natin, kino-compromise mo yung security natin. Yun po sinasabi ko na we cannot trust China. Yun ang totoo po. Kanino tayo bibili ng CCTV? Marami nagbebenta ng CCTV dyan. Pwede sa Taiwan, sa Japan, sa Amerika. Halos lahat ng bansa nagbebenta nun eh. Pero kailangan tayo magmamanage ng CCTV. Hirap yun eh. That's 20 billion worth of CCTV. Teka. Kung kunwari, paano kunwari, Juan de la Cruz? Pagka kunwari, galing Taiwan? Taiwan ba? Sabi mo, galing Taiwan? Wag lang sa potential ng enemy natin. Wag lang sa potential na enemy. After that, would you allow me to interject after you? Enemy ba enemy ba natin ang China? Potential yun. Hindi ba invade ng China? Hindi ba inoccupy ng China yung mga territories natin? Hindi. Akala ko kinuha nila yung WPS eh. Hindi pala. Territory ba natin yung WPS? Well, sabi sa UNCLOS sa atin yun, baka mali lang naman ang UNCLOS. Hindi, wala naman sinabi yung UNCLOS natin yun. Meron. Wala. Saan? Meron ruling ang UNCLOS. In fact, ang PCA nag-decide na eh. Anong decision sa PCA? Baka... Anong sinabi sa Anong sinabi sa PCA? China has no valid claim to... Parang gano'n. Basta sabi nila. Walang gano'n, Juan de la Cruz. So, ang buong paniniwala yung China may-ari ng mga yun? Hindi. Well, basta sa akin lang, huwag tayo magtitiwala sa China. Huwag tayo magtitiwala sa China. Kasi baka so, ang sinasabi nyo, ang feeling nyo, ang may-ari ng WPS ng West Philippine Sea ay China. Tama? Wala. No. Hindi. Hindi rin. Hindi nila ino-occupy yung mga territories natin doon. Hindi, kaya nga sinasabi nyo hindi ino-occupy ng China ang territories natin. Ano yung territory natin doon, Juan de la Cruz? Meron tayong mga shoal zone. Like what? Ang Scarborough Shoal hindi nila ino-occupy. Scarborough Shoal hindi na ino-occupy. Matagal na nating na-loss yun eh. Panahon pa ni Pinoy, na-loss na natin. Pero, ang tanong ko, ino-occupy naman pala nila. So, hindi ba sila potential enemy doon? It doesn't mean... Okay, so sinasabi mo, pag ino-occupy ng China yung shoal natin several years ago, pag nangyari several years ago, it does not make their sin it doesn't make them an enemy. Yes, it doesn't make them an enemy. Well, so hindi nila ibabalik sa atin yung gano'n? Hindi natin alam. I do not know how the future president are going to resolve it, but I'm not going to make an enemy out of it. Kapatid, pasensya ka na, no? But I really don't trust China. Okay lang, Juan de la Cruz, okay lang. Ang gusto lang namin maintindihan, bakit hindi mo ma-trust? Kasi sinasabi mo, ino-occupy nila yung territory natin. Anong territory natin yung ino-occupy nila? Well, yung shoal na natin, sinabi ko kila kanina. Sinabi mo, ino-occupy niya matagal na. It doesn't matter. Ino-occupy nila yung shoal natin. Hindi yun territory. What do you call that? Bago ata si Juan de la Cruz dito. Not a territory. What do you call that? Shoal. Not a territory. Hindi ba natin shoal yun? Ha? Shoal natin, pero hindi natin teritoryo. What is a territory? Okay, it's just a terminology. What is a territory? It doesn't matter. It's just a terminology. I used the wrong terminology. But the point is... Is Cagayan our territory? Cagayan. Ano na? Is Cagayan. Cagayan our territory. Cagayan province. Doon sa Minorte, Region 1. Is Cagayan? Oo naman. Yes. Very good. Very good. Kapatid, ang point ko, nakukuha mo naman yung point ko. Cagayan is there and the Americans are there, right? Oo. Can we enter into the military sites?
I do not know, but assuming hindi tayo makapasok doon. But Ha? meron silang blessing natin eh. Yun ang pinagkaiba. So, okay, We allow them. Pag tayo ang nagbigay, okay lang. Pag tayo nagbigay, Blessing, okay yes. lang. Natural, Kasi may decision natin yun. May Right blessing. or wrong, basta binigyan natin ng blessing. Yes, that is legal. Legal. Yeah. Oh, okay. Binless rin natin yung Typhoon missiles to be there. So what's wrong? O tama yun. Deterrent ng Typhoon missile eh. Deterrent ang Typhoon missiles? Oo naman. Paano siya naging deterrent? Ano muna ang Typhoon missile? Baka ibang pagkaintindi natin eh. What is Typhoon missile? I doubt if we have the same meaning eh. Hindi natin kailangan ng sobrang ano doon. No, kailangan natin define kasi baka ibang pagkaintindi mo sa Typhoon missile. Ako, iba Madala baka kasi yung naiintindihan territory eh. Diyos ko. Sige. Ano ang Typhoon missile? Ako nga nagtatanong, binabato mo sa akin ng tanong. I mean, kaya ina-explain ko, nuclear weapon, that's all you needed to know for the sake of discussion nuclear tonight. weapon, It's a nuclear weapon. uranium grade yun? Sabi mo uranium. Nuclear weapon. Kung nuclear yun, I disagree. Pero hindi lahat ng Typhoon missile. But it's legal. We give our blessings on De La Cruz. Even if the Okay. Constitution doesn't allow us to have a nuclear weapon, we give our blessings. Then it's Wala is na. May illegal. blessing na. Juan De La Cruz, blessing lang ang basihan natin dito, di ba? Hindi ko sinabing blessing lang. Pagka binigyan natin sa blessing, on assumptions. Kanina sabi mo, pag Ang sa may sinabi ko, blessing, okay. May assumption yun. May assumption yun. Ibig mo sabihin, Ano ang assumption? walang nuclear grade doon sa constitution natin yun. Walang? Now, Walang nuclear walang? grade. Walang? Nuclear grade. Anong walang nuclear grade? Nako, Juan De La Cruz, masasabugan ka na. Uto ka pa. Okay. Ang sabi ko lang, I'm under the assumption that the Typhoon missiles are not nuclear grade. Ay, Now, hindi kung mo sinasabi mo nuclear grade, may problema tayo doon. Okay na, De La Cruz. Yun yung problem. You make positions on things that you do not know. You do not even know the definition of a territory. You do not even know the definition of exclusive economic zone. And then you're yapping and crying about China being in our territory. China is not in our territory. China is occupying some of the features in West Philippine Sea, which is under dispute. Okay? And these Okay, areas so, are not... okay, it's just a matter of... No, wait. Be polite. Wait. I'm talking. Huwag muna. Let me finish first. Be polite. Patapusin mo muna ako, okay? Ngayon, these places, saan meron yung mga Chinese, ganyan, hindi yan teritoryo. Hindi yan teritoryo. Ibang-iba ang consequence ng teritoryo at saka ng mga bagay na nasa exclusive economic zone. And kanina, since in-invoke mo yung UNCLOS, the UNCLOS would actually, if you read UNCLOS, makikita mo doon kung ano yung mga rights associated sa exclusive economic zone and when you define your territory. Ngayon, ang territory natin, iba. Ang territory natin ay yung, ang tawag dito, meron tayong baseline law, meron tayong, I think, meron pang tayong bagong batas na define our territory, ganyan. Iba yun, okay? So when you say na, hindi ko matrust ng China kasi nasa teritoryo natin sila, how accurate is that statement? Okay? So ngayon, yan yung first na problem. You make statement, you make position on things that you cannot define. And then number two, sinabi mo na, hindi, okay lang. Ito, mga Amerikano, mga foreigners, nagtayo ng mga EDCA sites dito sa Pilipinas, buong Pilipinas, meron silang mga EDCA sites in which we cannot visit, in which we cannot check, in which we cannot audit, in which we cannot control the toxic waste that they are dumping around the military sites, that they are Pero sabi mo, okay lang kasi may blessing natin. May blessing natin. Ngayon, dumating na tayo dun sa punto na may Typhoon missiles na nagsipagdatingan, may mga Typhoon missile na, ito ay mga nuclear weapon. Nung sinabi mo na, nuclear ba yun? Now, what about the blessing that you are talking about? Noong una, blessing lang, okay ka na eh. O ngayon, dumating yung Typhoon missile. Andyan na yung Typhoon missile. Gusto pang bumili ng additional Typhoon missile. So, ano gagawin natin? Okay, pwede na magsalita? Something, Juan De La Cruz? Bawal pa rin ako magsalita? You were saying something. Time mo na. Ikaw na. Okay. Una-una, when I say blessing, may assumptions yun. It doesn't mean pag sabi kong blessing, blah. Yun ang assumption mo. Pero, kanya-kanya assumption. Anything with nuclear is questionable yun. Okay? Alam ko hindi allowed sa constitution natin yun eh. So, the fact na hindi na allowed sa constitution yun, I will not
I have a thing against typhoon. Pero ang tanong ko, meron ba nuclear blade talaga yun? Oo, Yeah, nagsalita kasi may nuclear ang blade. Russia, nag-react nga ang Russia about it. Kaya nga yung Russia, nagtayo rin sila ng kinembot nila sa Vietnam at sa Cambodia. And you believe everything Russia says? Mahirap naman yata yun. Kung sinabi ng Russia, the world is flat, maniniwala tayo the world is flat. Mahirap naman yata yun. Okay. It's not up to you to believe whether Russia is telling the truth or not. And then, you believe everything Russia says eh. Masasabi mo lang yung sinabi ng Russia. So, masasabi mo, you believe everything Russia says. So, if Russia So, wala says the world is flat, flat na mundo. It's not the time to, Wala to. to check whether it is the truth or not, okay? Si Well, Russia, yun ang argument mo eh. So, it's important Mali kung kasi totoo yan o ano, hindi. mali kasi- Come on. nagre-react lang ang Russia dito. Hindi, ikaw ang mali. Ang problem kasi, you believe Russia is just reacting here. So are you saying the Typhoon missile Oh, so, is not real? may sinabi that you're putting words into my mouth. Kapatid, napaka-unethical to put words into someone's mouth. Wala namang ganyanan. Wala akong sinabing Wala ganon. to, wala to. What words did I put in your mouth? Kakasabi mo lang, Russia, yung ano. Kakasabi mo lang, kapatid, huwag mo na i-deny. Ano nga yung words? Tama na. Natanong kita, what are the words I put in your mouth? I request ko na siya, don't put words into someone else's mouth. What Ganun lang yun. words did I put in your mouth? Kapatid, yun ang apel ko. No, What I do not know words did I kung put in your mouth? kakasabi mo lang eh. I do not know. Hindi ko Anyway. alam kung ano sinasabi mo? Anyway, we're like headless chickens running. Anyway, what words did I put in your mouth? Why can you not answer that? Kasasabi mo lang eh. Ano nga? Kasasabi mo lang eh. Ano nga? Ano words? Alam mo kapatid, this is going nowhere. This Okay. is going nowhere because Ang you apil ko lang, cannot understand properly. teka. Alam mo kasi wonder, Wala talagang pupuntahan to kasi wonder, don't kaboboy take Alan de it. la Cruz. Anyway, Okay. nakakawawa ka lang dito. I mean, this levels to... Let me speak. ano? Okay. Ang apil ko lang, may dito lang akong apil, ano? Let me finish. Bago ka Wala namang dito, wala kang Let us- alam. let Bago us ka be lang dito, educated. wala kang alam. Which part of Educated What's eh. wrong with being educated? Let's be educated. Okay, let me finish, ano? Mm. Come on, let's be educated. Yun ang pakiusap ko. You're not If we can't be educated, there's nothing more I can do. So, let me speak. Baba ka na. Let me speak. Baba ka na. Hindi ka naman makarespond eh. Sinungaling ka pa. Baba na. Bye-bye. Thank you. Okay. Mm. Let me speak, pero wala namang say-say ang You're putting words sinasabi. in my Kaya, mouth. I was asking, what words did I put in your mouth? Putang ina mo, di mo naman ma-identify. Pag let's be educated, let's be educated. Ilang dalawang beses ka na nagpakita ng katangahan, di ka educated. Diyos ko, tigilan mo ako. Miss Joy, doon ako natawag daw bibili ng mga equipment ng CCTV sa China. Meron ka ba nakita ng CCTV na made in USA? Miss Joy? Eto ka. yes, Sorry. lahat ng CCTV na mid-China na lahat. Ihahack ka ng mga Chinese. Kahit ba nabili mo sa Dutch yan or nabili mo sa ano yan, kung mahahack ka ng mga Chinese, mahahack ka ng mga Chinese. Hindi niya kailangan ng made in China na CCTV. Tanga! Diyos ko! And these people ay makikipagpilitan pa na, let's be educated, let's be educated. Ewan ko sa'yo, tanga ka. Let's be educated, Okay. your pet. Isang factor pa na talagang hindi siya well educated kasi hindi niya alam yung term ng territory. Hindi niya alam paano i-define, di ba? Tapos regarding doon sa reaction ng Russia sa ginawa na yan ng US moves. Hindi nga niya siguro naiintindihan kung paano rin nag-react ang US nung maglagay din ng ang American government sa Poland. Oo, doon ako natatawa eh. Yung sabi niya kasi na sabi niya na, you believe everything Russia is... Bakla, nag-react nga lang yung Russia doon sa Typhoon missile natin. What's to believe? What's not to believe? It's not the proper time to ask whether Russia is telling the truth. They are reacting. Parang todo-todo naman panggagaslight sa Juan de la Cruz. Napakataka. Diyos ko po. Problema ka ng shota mo. Lakas mo mang gaslight. May shota kaya yan? I don't know. Diyos ko, parang si Russia, nag-react lang siya kasi nakita nga niya, ba't may Typhoon missile kayo dyan sa Asia? Oo. Nag-react lang siya. Yung same pattern nga. Ay, yung naglagay- nagsasabi may Typhoon missile dito. Oo. Amerika at saka Pilipinas ang nagsabi. Oh, which is same pattern din nung naglagay din ng missile ang US sa Poland. Kung paano mag-react agad ang Russia, right? So normal, ganun din yung dito, magre-react talaga ang Russia. Kaya kita mo, ang bilis kagad sila sa Vietnam at saka sa Cambodia. Next time kasi, pag sasabihin mo, let's be educated, educate yourself muna. You're speaking about UNCLOS that you do not know, the PCA ruling that you did not read. Diba? Pagkatapos, sa akin lang, ayoko talaga, hindi ko talaga mapagkakatiwala ng China eh. US, nagdala na ng Typhoon missile dito.
that can kill everyone in Luzon. And you trust the Americans? Talaga? Diyos ko, tigilan ako dito. I cannot trust. Do not trust your brain. Yun yung una mong gawin. Do not trust your brain. Ayun. Anyway, Explorer, meron kang sinasabi pa? Yung tinutukoy ko nga, when the US put the missile in Poland, right away, nag-react agad ang Russia kasi nakita mo naman kung gaano lang kalapit, di ba? Ang Poland sa Russia. So, dito sa point na to, ang sabi pa niya, maniniwala ka ba pag sinabi ng Russian flat ang mundo? Napakalayo ng argument eh. Yung way of narratives niya, napakalayo doon sa sinasabi. At saka yan doon sa simple words nga na binanggit niya regarding doon sa definition ng territory. Eh, doon pa lang, wala na eh. Lusaw na agad yung mama eh. Ay, nako. Ganito palang klase lang naman pala na makakausap natin, Miss Joey. Parang ayaw ko na sa Earth. Pero I'm pretty sure naiintindihan niya yan. Masakit lang tanggapin yan, Juan de la Cruz. Pero kailangan mo yan. Kailangan ka talaga masoplak ng bonggang-bongga. Para next time, di ka na mayabang. Para next time, babasahin mo muna yung mga sasabihin mo. Ganon. Kailangan yan ni Juan de la Cruz. I'm pretty sure I'm pretty sure naintindihan mo yung mga sinasabi namin. It's just that, huwag kang magbibitaw ng mga UNCLOS, ng mga PCA ruling. Hindi mo pinagbabasa yung mga rules. Territory nga, di mo alam kung ano. Magpapakamatay ka sa isang bagay na hindi naman parte ng teritoryo natin. Sige nga. Diyos ko. Kaya kayo tatanga-tanga eh. Diyos ko, papasok kayo sa gera, hindi naman pala teritoryo ipaglalaban ninyo. Ay, Ma'am Joey, sorry sumasabat ako kanina. Sige, go. Kasi, ayun nga, kasi sumasabat ako kanina, sorry, kasi hindi ko talaga mapigilan. Ayun lang, babala ko lang sa mga nanonood ngayon, nasa 32,000 na tayo. Kung hindi nyo pa alam ang talagang history niyang West Philippines na yan, huwag kayong magsasabi ng kung ano-ano. Kasi kung hindi nyo talaga sila nabasa at hindi nyo naintindihan kung ano yung mga nandun, huwag kayong papasok dito. Kasi mapapahiya lang talaga kayo kay Miss Joey kasi ano na yan, alam niya na yan. So, sana lang, kung magbibitaw ng mga salita ba, dapat back up with evidence din ba? Dapat pag sinabi mong ito yung PCA ruling, ito yung sinabi ng PCA ruling. Yung sinabi ng UNCLOS, dapat ito yung talaga yung sinabi ng UNCLOS. Papatunayan mo na mali yung sinasabi ni Ma'am Joy. Pero kung hindi, ay magmumukhang ka talaga dito, sorry sa word, pero magmumukhang bobo ka talaga dito. Ayun lang, kasi sa tagal ko lang sinasibaybayan ni Miss Joey. Mahirap kang lumaban dito. Ayun lang po. Salamat, Miss Joey. Sabi niya kasi na yung sinasabi kasi niya, Team Jamie, na hindi ko mapagkatiwalaan yung mga Chinese kasi lalo na pag kunwari CCTV, syempre mamamanipulate siya ng mga Chinese, ineme, ganyan. These people do not understand risk. Okay? Kung kunwari merong mga CCTV, let's say gawang Indonesia, CCTV gawang Indonesia, kunwari lang naman gawang Indonesia. Kung i-hack yan ng mga Chinese, tingin niyo barrier yon na fact na gawang Indonesia yan? Na gawang Indonesia yung mga CCTV? Diba? I mean, parang, what are you really scared of? Ano talaga yung gustong mong i-avoid dito na evil? 'Di ba? Teka, Lionel, di ba umakyat ka kanina? Papwe-pwe ka pa dyan, kanina ka pa nandito. Lionel, di ba nag-request ka? O sige, mag-request ka ulit, paakyatin kita. Maganda paakyatin mo yan, ma'am, para kasi mahirap yung nagsusulat lang. Oo nga eh. Ako nga, nagpapakita ako ng mukha. I don't care. True. Ayun. Lionel, akyat ka. Naka-request ka kanina, mag-request ka ulit, paakyatin kita. Ayun. O pagkatapos, kunwari, nakakatawa kasi, hindi niya kasi alam na yung NGCP, I think 40% of NGCP is actually owned by the, yung energy company na state-owned ng China. That's what our NGCP, is, that's the structure of our NGCP right now. Kaya pagkatapos, marami pang iba marami pang nga tayo dito. Aside from that, Miss Joey, in China, na ginagamit for national scale. Nangangamba siya regarding dun sa security na baka magkaroon ng magkakataon na magkaroon ng magalit kasi Trump kasi ng China ang CCTV. Gumagamit nga siya ng TikTok, ma'am . Oo nga, dito ko sa TikTok na China. 'Di ba? Walang pinagkaiba yan sa ma'am sa samahan ng mga ng mga kaliwa. They are criticizing the West. But yung gamit po nila ng mga equipment galing sa West. Hapon lahat. Kaya nakakatawa. Sabi ng Chinese, wag
made in Indonesia yan. Yung made in China lang ang ihack natin sa Bingkata. Tapos yung mga anak ng mga makakaliwa sa West lahat nag-aaral. Ayun, isa pa yun, di ba? Isa pang factor yun, na makikita mo kung gaano sila ka-hypocrite. Anyway, I'm pretty sure naintindihan naman niya ni, nairita lang ako dahil, do not put words in my mouth, ganyan. Anong words nilagay ko sa bibig mo? Pagkatapos nung tinatanong ko, kakasabi mo lang. Ano nga? Di ko kakasabi ko lang, di naalala ko. Di ko kakasabi ko lang, dapat alam mo, madali mo lang rin sabihin. Diba? Ganong etos. Alam mo, Mandala Cruz, tingin ko, naintindihan mo yung sinasabi namin eh. Pero kailangan mong masaktan at mapahiya para next time, di ka nakupal.